Coco Martin daw, talaga na masyado mo naman ako pina-idol. Huwag ko maganuan. Ano pa? Paboritong wala, pang bata yung ibang naisip ko no? Islam ko kung naisip ko Ha? Okay, next. Ito, ewan ko kung sasagot kayo. Paborito ninyong kasalanan? Ulitin ko Paboritong kasalanan? Chismis? Magmura. Yeah? Di mo mga paborito tayo, no? Lalo tingin kahit yung kasalanan, may paborito tayo. Yung paborito-ulit natin ginagawa, marami yan. No? May iba, magmura. May iba, mambulyaw sa kanilang mga anak. Para bagang buhay mo rin, no? Mamamatay ka kapag hindi ka nagmura. No? Mamamatay ka kapag hindi ka nagbulyaw. Paborito mong gawin yan. May iba na, paborito mong chismis, no? Para hindi ka mabubuhay kapag wala ka na i-chismis sa isang araw. So, dapat 3 tao may chismis mo sa isang araw. No? Paborito mo na yun. Diba? Ano yung paborito ninyo? Paborito niyo yung kumain, katakawan, ano? Ano pa yung paborito kasalanan na ginagawa ninyo? Manira ng kapwa. Di ba? Manira ng kapwa. Ang dami yung paboritong gawing kasalanan. Mga kapatid, paano ba natin makikita na yung mga kasalanan na masasabi na natin paborito? Yung kapag paulit-ulit natin ginagawa, yung meron ng pattern sa buhay natin na paulit-ulit na natin nagagawa. Di po ba para bagang normal na lang sa inyo? Mga kapatid, alam po ninyo, ngayong Ash Wednesday, tayo inaanyayahan ng Panginoon na humingin tawad sa ating mga paboritong ginawang kasalanan. Naalala ko yung kwento si St. Jerome. Si St. Jerome ay isang pantas ng simbahan. Isang gabi habang si St. Jerome ay nananalangin, nagpakita sa kanya si Baby Jesus. At tinanong siya ni Baby Jesus, sabi sa kanya, Jerome, ano ang pwede mong ibigay pa sa akin? Sabi ni St. Jerome, Panginoon, ano pa nga po ba ang may bibigay ko sa inyo? Ibinigay ko na ang lahat-lahat sa inyo. Ibinigay ko ang aking buhay, ang aking oras, ang aking galing, ang aking talino, ang aking talento, lahat po ibinigay ko na sa inyo. Ano pa ang may bibigay ko? Sabi ni St. Jerome. And then sumagot si Baby Jesus, sabi niya, Jerome, meron pa akong gusto ibigay mo sa akin. Sabi sa kanya ni St. Jerome, ano po yun, Panginoon? Jerome, ibigay mo sa akin ang iyong kasalanan. Ibigay mo sa akin ang iyong kasalanan. Mga kapatid, ito rin ang sinasabi sa atin ng ating Panginoon Jesucristo ngayong unang araw ng panahon ng Kwaresma. Na ibigay natin ang ating paboritong kasalanan sa Diyos. Sa madaling salita, hindi natin ang tawad yung mga kasalanan paulit-ulit natin ginagawa at ang lahat ng ating mga pagkakasalang nagagawa. Ang buong panahon ng Kwaresma ay panahon ng pagtitika, panahon ng pagsisisi sa ating mga nagawang pagkakasala at sa pagpapahid ng abo. No? Makikita natin kung ano ang tunay na mukha ng kasalanan. Meron palang mukha yung kasalanan. No? Ano ba ang mukha ng kasalanan? Huwag mong tingnan yung katabi mo. Hindi ganyan yung mukha ng kasalanan. Tukso lang yan kung minsan. No? Pero anong mukha ng kasalanan? Akala natin ang mukha ng kasalanan ay maganda. Pero sa katunayan, ang mukha ng kasalanan ay pangit. Kaya nga, kapag panahon ng Ash Wednesday, pinapahira tayo sa loob ng abo. At kapag, di ba, tingnan ninyo, ang gaganda ng pagmumukha ninyo ngayon. Di ba? Mamaya kapag pinahira na kayo ng abo, magbabago yung itsura ng mukha ninyo. Medyo papangit kayo. Diba? Kasi magkakaroon kayo ng abo. Makikita mo, ano ba naman si Father? Ang laki maglagay ng galing ata ito. Ang pangit, iyo! Diba? Ipinapakita lang na sa paglalagay ng abo sa noo, na ang kasalanan ay tunay na pangit. Pinapapangit tayo ng ating kasalanan. Tandaan po natin, walang nilikha ang Diyos na pangit. Tingnan mo ang katabi mo. Napatunayan mo ba? Ha? Napatunayan mo ba? O biglang napatanong ka? Parang hindi ata, ano?
Di ba? Sige, balikan natin yung kwento ng paglilikha ng ating Panginoong Kristo sa Genesis. Pagkatapos na malikha ng Diyos ang bawat bagay, halimbawa nung nilikha niya ang buwan, ang bituin at ang lahat, sabi niya, ito ay maganda. It was good, sabi ng Panginoon. Nung nilikha niya ang ibon at mga hayop, sabi niya, it was good. At nung nilikha niya yung tao, anong sabi ng Panginoon? It was very good. Nagdagdagan na. Hindi lang good, kundi very good. Bakit? Kasi kawangis tayo ng Diyos, kamukha tayo ng Diyos. Kaya lang, sa tuwing tayo nagkakasala, yung larawan ng Diyos sa atin, pumapangit. Di po ba? Nung dumating ang kasalanan, nagkaroon ng kapangitan ang sangnilikha. At ito ang mukha ng kasalanan. No? Pangit ang kasalanan. Kaya pag nilagyan kayo ng abo sa noo, mukha na kayong pangit. No? Mukha na tayong pangit dahil ipinapahayag sa pagkakasala mo, pinapapangit mo ang itsura mo sa harapan ng Panginoon. At para tayo ay gumanda ulit sa harapan ng Panginoon, ang dapat natin gawin? Pagsisihan ang lahat ng ating mga nagawang kasalanan. Bakit nga ba abo? No? Bakit abo yung ipinapahayag sa ulo natin? Pwede namang, ano ba gusto yung pahay para mas maganda ng konti? Pwede namang foundation, para foundation na lang. Para pumuti naman ako kahit taas na itim ako. Kukunin ka ng foundation dito, no? O kaya, pulbo na lang, para pulbo na, pwede naman yun, ano? Make-up o kaya lipstick na lang, para nag-tongkits lang. Natalo. Bakit abo? Bakit simple lang? Kaya abo muna sa lahat. Pag pinahiran ka ng abo sa noo, pinapakita lang ito na ang buhay ay maiksi lamang. Di po ba? Ipinapakita sa pagpapahid ng abo, ang buhay ay napakaiksi lamang. Lahat ng mga nakawan ninyo sa buhay ay walang kabuluhan. Lahat ng inyong yaman ay walang kabuluhan. At darating ang pagkakataon na kayo ngayon, gaano man kayo kaulad, gaano man tayo kagaling sa panahong ito. Darating ang panahon dahil taiksi ang buhay para bagang gadapot na abo lang tayo. No? Gadapot na abo lang tayo. Diba kapag kinikremate yung mga ano, nakalaki mo, yung nakalaking tao mo, tapos kung kinikremate ka, dalong pa na lang, ano, big mo. Yun ang pinapakita ng pagpahid ng abo. Na maiksi lang ang buhay. Dahil maiksi ang buhay, anong dapat natin gawin? Tayo ay dapat na magkaroon ng tinatawag ng dunong ng puso. Makamit natin sa buhay yung dunong ng puso. Higit pa sa mga bagay na meron tayo. At itong dunong ng puso nito, ang siyang magpapakita sa atin ng kung ano yung higit na mahalaga sa maiksing buhay na meron tayo. Kaya mga kapatid, ano man yung bagay na meron ka ngayon na nakamit mo sa buhay, gamitin natin ito upang makamit natin yung dunong ng puso na nagmumula sa ating Diyos. Pangalawa, anong ibig sabihin ng abo ay walang iba kundi kalinisan. Paano man ko nasabi yung abo kalinisan? Kulay itim ang pangit-pangit na mukhang ang dumi-dumi niya. Mga kapatid, ang abo ay isa sa mga pinakamalinis na elemento. Bakit? Sapagkat ito ay dumaan saan? Sa apoy. Diba? At lahat ng dumadaan sa apoy, dinadalisay, nalilinis. O, naalala niyo yung mga natin na naririto nung kabata pa po kayo, di ba? Yung mga dede, yung mga tsupo ng mga anak ninyo, pinapakuluan ninyo, di ba? Para luminis. Pinapadaan sa apoy. Pinapakuluan para luminis. Ganun din yung abo. Dumaan sa apoy, kaya ang abo ay simbolo ng kalinisan. Purity. No? At kapag ikaw ay nagpalagay ng abo sa noo, ibig sabihin, gusto mong dumaan sa proseso ng paglilinis. Diba? Gusto nating dumaan sa proseso ng paglilinis. Ano yung proseso ng paglilinis? Yung tayo ay magbago. Kaya nga mga kapatid, kung ngayon nagsisimba kayo, tapos magpapalagay kayo sa noo, at hindi naman ninyo gustong magbago, huwag na po kayo magpalagay. Kasi baliwala lang yung inyong gagawin.
Dahil ang pagpapahid ng abo sa noo ay hindi seremonyas. Ito ay proseso na tinatanggap mo na gusto mong magbago. Gusto mong alisin yung mga paboritong kasalanan paulit-ulit mong ginagawa. Eh kung nagpalagay ka ng abo sa noo ngayon, tapos mamaya magkakasala ka rin ng paborito mong kasalanan, eh wag na lang. Di po ba? Kasi hindi lang ito seremonyas, hindi lang ito pinagpapakita. Katoliko ko, kaya magpapalagay ako ng abo sa noo. Ang tunay na Katoliko na nagpalagay ng abo sa noo ay yung tao, yung Katoliko na nagbabago. Di po ba? Hindi na uulitin yung pagkakasalang nagawa. Ang tanong ngayon, magpapalagay pa po ba kayo ng abo sa noo? Magpapalagay pa kayo? Talaga? Kay Sir? Mamatay man yung katabi niyo? Diba? Pinapakita lang na handa kang magbago. At tandaan po natin, kung ikaw ay magpapaloob sa proseso ng pagbabago, hindi ito madali. Diba? Katulad ng apoy, kapag napasok ka masakit, di po ba? Kapag napasok na ba kayo, yung manani na nagluluto dito, pag napasok kayo ng apoy, masakit. Gayon din yung prosesong dadaanan natin. Masakit. Bakit? Kasi paborito mo yung kasalanan. Naku, hindi ko na siya magagawa. Sakit naman. Masakit, pero nakapagpapalaya. Painful, but liberating. Di po ba? Yun yung gagawin proseso sa atin kapag tayo pinahiran ng abo sa noo. Panghuli, ang pagpapahid ng abo sa noo ay pagpapaalala na tayo ay nagmula sa alabok at sa alabok tayo ay babalik. At ipinapakita sa atin na dahil tayo ay sa alabok babalik, nakabilang tayo sa mga makasalanan. Nakahanay tayo sa napakahabang pila ng mga makasalanan. Tanggap mo ba na makasalanan ka? Tanggap mo na makasalanan ka? Talaga? Sabihin mo nga ng malakas, makasalanan ako. At dahil tayo makasalanan, meron tayong kailangan. Ano yung kailangan natin? Yung Diyos. Siya ang ating kailangan dahil tayo ay makasalanan. Mga kapatid, bilang pagsasaloob ng proseso ng ating pagdaraanan, meron tayong dapat na tatlong gawin sa loob ng panahon ng Kwaresma. Ano ito? Yun yung sinasabi sa ating Ebanghelyo ngayon. Una, paglilimos. Kung talagang ikaw ay nais na magbago, dapat kang maglimos. Hindi ikaw yung mamalimos, kundi ikaw yung magbibigay ng limos. Meron po tayong programa sa simbahan kapag panahon ng Kwaresma. Ano po ito? Yung alay kapwa. Alam niyo yung alay kapwa? Yung araw-araw maglalagay ka ng piso-piso doon sa botelya. At yung may lalagay mo doon, yung ililimos mo doon, yun yung ibibigay sa mga nangangailangan, sa mga dukha. Paglilimos na sinasabi ng ating Panginoon si Kristo sa Ebanghelyo. At kapag ikaw ay nagbigay ng limos, huwag mo nang ipagmalaki, naglilimos ako, laki na binigay ko. Di ganun, di tayo mga politicians. Diba? Na kapag tumutulong sa kapwa, ipinapakita pa. Kapag tumutulong sa kapwa, may picture pa. Kapag nagbibigay ng limos sa kapwa, may pangalan pa nila. Di po ba? Hindi ganun yung nais na paglilimos na sinasabi ng Panginoon. Kapag gano'n yung paglilimos na gagawin mo, ano pang gantimpala ang tatanggapin mo mula sa Diyos? Wala. Di po ba? Upang gantimpalaan ng Diyos yung paglilimos na gagawin natin ito ng lihim. Gawin natin ito ng taos sa ating puso. Nang sa gayon, hindi tayo maging mga mapagpaimbabaw sa harapan ng Panginoon. Amen? Kapag ikaw ay nananalangin, pangalawang bagay na gagawin natin bilang pag-aandal ko ng proseso ng paglilinis ay pananalangin. Sabihin nga ninyo, pananalangin. Nagdarasal pa ba kayo? At syempre, ngayong panahon ng Kwaresma, kung kayo ay nagdarasal, dagdagan ninyo yung inyong oras ng pananalangin. Kung kayo ay nananalangin sa gabi, hindi lang sa gabi, pati sa umaga, manalangin din kayo. Kung meron kayong pinagdarasal ng tao, dagdagan ninyo yung mga taong pinagdarasal ninyo. Sa madaling salita, dagdagan natin
kapag daw tayo ay nagdasal, huwag din tayo katulad ng mga mapagpaimbabaw. Na kapag nananalangin ay mga pakitang tao, uy, tingnan mo siya, mukhang banal siya, oh. Sabi ng Panginoon, kapag ikaw ay nagdasal, pumasok ka sa iyong silid, ilan mo yung pintuan at magdasal ka sa Panginoon, nakakakita sa iyo ng lihim. Pero wag lang sana natin yung literal ito, no? Sinabi ng Panginoon, magdasal daw sa kwarto, doon na lang, huwag na tayo magsimba, doon na lang tayo magdasal. Sinabi ng Panginoon, magdasal ka sa iyong silid. Ang ibig sabihin lang nito na pumasok ka sa kaibuturan ng iyong puso. Kapag ikaw ay nananalangin, manalangin ka na nagmumula sa iyong puso at hindi nagmumula sa iyong muso. Maraming mga ganyan. Nagdarasal mula sa kanilang muso lang, pero hindi sa kanilang puso. At ngayong panahon ng Kwaresma, yun yung inaasahan sa atin. Kung paano tayo mananalangin. Manalangin na nagmumula sa kaibuturan ng ating mga puso. Sapagkat ang puso natin, doon tayo tinitingnan ng Diyos. Doon tumitingin ng Diyos sa kaibuturan ng ating puso. Panghuling na dapat natin gawin ngayong panahon ng Kwaresma ay walang iba kundi ang pag-aayuno. Sabihin nga niyo, pag-aayuno. Yung hindi pagkain ng marami. No? Kung sa buhay ninyo, lagi kayo kumakain sa labas, no? Ngayon, bihira na, ngayong panahon ng Kwaresma. Di ba? Mag-ayuno tayo. Kung madalas kang kumakain ng karning masasarap at mamahalin, ngayon, bawas-bawasan na natin. At lahat ng matitipid natin sa gaganapin nating pag-aayuno, yun yung gamitin natin sa paglilimos. Hindi po ba? Mag-ayuno tayo. Magsakripisyo tayo. Mamatay tayo sa ating sarili. Mamatay tayo sa ating katakawan sa buhay. Mamatay tayo sa mga katakawan na meron tayo sa buhay. Sa pamamagitan ng pag-aayuno. Hindi lang tayo nag-aayuno sa kaya, nag-aayuno rin tayo sa maraming bagay. Halimbawa, mag-ayuno sa paggamit ng cellphone, mag-ayuno sa panonood ng TV, mag-ayuno sa pagsasabong, mag-ayuno sa pakikipagkwentuhan, pakikipagchismisan at sa marami pang bagay. Diba? Babawasan natin yung mga activities ng buhay natin na alam natin na humahad lang sa ating buhay, no? Pagmamahal sa Diyos. Mga kapatid, ngayon po, no, araw ng Miyerkules ng Abo at sa Biyernes Santo na hinihintay natin, ito po yung dalawang araw na kung saan itinatalaga natin ang ating sarili sa dalawang disiplina. Una, disiplina yung tinatawag nating abstinence. Pag sinabing abstinence, ngayong araw na ito, hindi po tayo kakain ng mga karne. Diba? Karne ng manok, karne ng baka, karne ng baboy. Hindi po tayo kakain. At sino yung mga exempted sa abstinence? Yung may edad, 13 years old pababa. Pwede po silang kumain ng karne, kumain ng manok, gano'n. At exempted po sila. At ngayong araw din ito, tinatawag nating fasting. Pag sinabing fasting, yung pag-aayuno nga, hindi fast eating ha, fasting. Father, kung tinakinain ko, bilis ko nga lang, no? Pag sinabing fasting, sa loob ng isang araw, meron tayong tinatawag na one full meal. No? Pipiliin mo kung kailan mo kakainin yung one full meal na yun. No? Pwede sa umaga, pwede sa tanghali, pwede sa gabi. No? Kung nakapag one full meal na kayo kanina, huwag na ngayon, kalahati na lang. Kung sa araw-araw kumakain kayo ng, halimbawa sa kanin, ano? Isang isang tasang kanin ang kinakain ninyo, ngayong gabi, no? Bawasan na natin, kalahati na lang. No? One full meal. At sino ang gumagawa nito? At sino yung exempted nito? Ang gagawa ng fasting ay yung may edad 18 hanggang 59. Yung mga senior citizen, exempted na po kayo. At saka yung may mga sakit. Ha? Yung mga may sakit. Mga kapatid, 2 beses lang natin ito ginagawa sa loob ng taon.
Kapag Miyerkules ng Abo, at saka kapag Biyernes Santo. Kaya sana i-observe po natin. Ano po? I-observe natin bilang pakikibahagi natin. No? Kung nararanasan mo nagugutom ka, tama lang yan. Magutom ka bilang pakikibahagi mo sa nararanasan kagutuman ng iyong kapwa. Mga kapatid, gayon din sa lahat ng Biyernes. No? Sa lahat ng Biyernes sa panahon ng Kwaresma, ito yung tinatawag nating Abstinence Friday. Kapag Biyernes po sa loob ng Kwaresma, hindi po tayo kumakain ng karne. Kaya mga magulang, huwag po kayo maghanda ng karne sa inyong mga anak na. Pero sa mga bata, pwede 14 years old pababa. No? Pero sa mga asawa ninyo, sa mga matatanda ninyong anak, huwag tayo maghahanda ng karne kapag Biyernes. Bakit natin ginagawa itong mga bagay na ito? Una sa lahat, upang lagyan natin ng puwang sa puso natin ang mga may hirap. No? Lagyan natin ng puwang sa puso natin ang mga dukha. Kaya tayo nag-aayuno, tayo nag-aalay kapwa, tayo nag-iipon, tayo naghilimos upang nang sa gayon, yung mga kababayan natin, yung mga kapatid nating naghihirap kahit papaano sa ating munting pamamaraan, maiangat natin ang kanilang kahirapan. Amen? Pangalawa, binibigyan natin ng puwang ang mga may hirap, binibigyan din natin ng puwang ang Diyos sa ating buhay. Sa pamamagitan ng malalim na pananampalataya, sa pamamagitan ng taimtim na panalangin. Dalawang puwang ang ibinibigay natin sa puso natin para sa mga may hirap at para sa ating Panginoong Diyos. Nang sa gayon, makita natin tunay na tunay ang panahon ng Kwaresma ay panahon ng biyaya ng Diyos. Ang panahon ng Kwaresma ay panahon ng pakikipagkasundo sa Diyos at panahon ng paglapit natin sa Diyos. Mga kapatid, gawin po ninyong makahulugan ang inyong Kwaresma. Amen. Ngayon po ay gaganapin natin ang pagpapahid ng abo sa ating mga